Okay, magandang araw sa inyo mga boss. May nabili tayong split type na inverter para Sonic. Pinalitan ko yung akin, no? Hindi naman bago, pero mas matipid naman tong inverter. So, papalit muna tayo. Kasi yung sa atin sira na. Andito yung aking mga anak. Ito si Salem. Hi Salem. Pag-aayos muna tayo ng ating aircon. Okay, yung indoor niya mga boss, hindi na ganun ka sariwa, no? Pero pwede na kasi yung sa akin dati talagang medyo bulok-bulok na rin, no? Ito medyo maayos pa naman konti. Tsaka nagpalit ng panibago yung may-ari nito. So, yung sa akin hindi inverter. So, try natin to kung mababawasan yung konsumo ng ating kuryente. Okay? Ito talaga dati ang trabaho ko mga boss Kaso pag hindi mo laging ginagawa, kagaya sa mga inverter ngayon, hindi ko na masyado kaya yung sa mga electrical. Kasi pagka hindi mo ginagawa araw-araw, medyo ligaw ka na. Sa instalasyon, walang problema. Pero yung mga board ng inverter, medyo hindi na natin kabisado. Hihinangin natin ito mga boss kasi pag minsan, ito kasing ginawa ko dati rito, tugtungan. Ngayon pagka masyadong matigas yung copper tube at piniler mo lang, minsan kasi hindi maganda yung pagkaka-flare, sumisingaw. Ito hinangin na natin to para sigurado. Okay, mga boss, hininang na natin siya para at least wala na tayong dugtungan. Pagka kasi hinang, okay yan, maganda. Kaso nga lang, syempre, pagka yung magbabaklas ka, wala kang dugtungan yan. Kaka-tube na lang ulit yan. Pero okay lang yan. Tingnan natin kung malamig to at saka tipid ng kuryente. Kasi yung sa akin talaga medyo malakas. Pagka nandito sa shop yung ating mga chikiting, halos buong araw siya naka-aircon o buong araw nakabukas. Eto, tingnan natin yung inverter. Kahit yung sa Batangas ko hindi inverter kasi natatakot din kasi ako pagka nasira, pagka board wala na tapon na. Okay, hindi kasi pwede mga boss na walang aircon yung mga bata dito sa shop. Sobrang init dito sa loob. Kaya pag nandito sila, kawawa. Okay lang sa atin na medyo kaya natin magtiis. Kaso pagka nakikita mo na yung mga anak mo na pinapawisan, medyo hindi tayo komportable sa ganun. Kaya hanggat maaari, maibigay natin yung security nila.
Yun naman yung pagiging magulang mga boss, di ba? Minsan kahit na kakainin mo na, susubong mo na nga lang eh, ibibigay mo pa sa kanila. Okay mga boss, wala tayong color coding ng ating wire, no? So, titrace na lang natin to sa pamamagitan ng tester natin, no? Wala kasi, isa lang ang wire ko, kaya puro pula. Pula lang talaga. So, tingnan na lang natin sa tester kung alin yung para sa line 1, line 2, line 3. Okay? Okay, mga boss, gamit tayo ng tester para makita natin kung alin yung line 1. Okay, may isa tayong wire na galing labas para makita natin kung alin yung ating kadugtong ng dulo, no? Kung alin yung line 1 natin sa line 2, line 3. So, tetesterin natin yan kung alin yan dyan. Okay? Ganito lang naman talaga pagka halimbawang wala kang wire or nagtitipid ka dahil hindi mo na kailangan bumili ng iba-ibang kulay na wire. So, testerin lang natin to. Okay. Okay. Okay mga boss, ito yung ating kinabitan ng ating wire doon para makita natin kung alin yung connection ng kabilang dulo natin dahil nga puro pula yung ating wire, no? So ito yung line 1 na nandun kinabit natin sa indoor. Ito ikakabit natin sa outdoor. Okay? Ganun lang kung wala kayong pambili ng iba-ibang kulay na wire. Okay? Okay mga boss, isa na lang yung titrace natin dahil pagka nakuha na natin itong isa, kung ano yung matitira, yun na yung lalagay natin sa line 3. So ito yung line 2 natin. Tumutunog yung ating tester. Okay. Ayos. Yung nag-iisa, siya na yung line 3. Ang hirap kasi pag walang extra ng mga wire. Diskarte lang naman. Okay, kabit na natin mga fittings boss. Okay. Tapos, liligtas na rin natin. Tayo, kuhain mo yung gauge natin. Tapos, oh, 410. Okay mga boss, inverter for R1 410 ang ano niya, free yun. Repeater run. 410. Okay mga boss, magbabacuum na tayo. So clear naman yung ating system. So walang singaw dun sa ating hinang at sa aking mga dugtungan. Okay? Nakatap na lahat tayo. Tapos karga na tayo ng Freon. Okay. Okay, karga na tayo ng Freon mga boss. So sa inverter na R410A, sa aking lang pagkakaalam mga boss kasi kagaya ng sinasabi ko, hindi ko na linya to, no? Pero parang 120 ang karga lang niya. Wala rin kasi akong clamp ammeter mga boss para ma-testing ko kung hanggang saan yung amperahe. Pero 120. So tingnan natin kung hanggang saan pa yung dadagdag natin.
Gumana na yung compressor eh. Okay, mababa. Dadagdag muna tayo konti. Medyo matipid lang talaga daw itong inverter. Hindi pa ako nakakasubok nito mga boss sa bahay eh. Kasi kahit yung binili kong aircon sa Batangas, hindi yun inverter eh. Kasi gusto ko pag nasira, pwede kong i-repair. Okay, malamig naman yung tubo na. Okay, kulang pa. Hindi pa siya malamig. So, kulang pa ng Freon. Okay, testing pa. Okay mga boss, okay na yung load ng Freon natin. So, 120 na. So, okay na yan. Okay, lamig sa loob. Okay, ramdam ko na yung lamig mga boss. Sarap talaga pag may aircon. Okay, ayun na, malamig na mga boss. Ayun, maraming salamat ulit sa panonood sa ating channel mga boss. Kahit na aircon ng bahay, kaya natin gawin. Yun nga lang, syempre, sa akin lang. Saka na, mag-aaral ulit tayo ng ganyan. Pagka pwede na ulit, tatanggap tayo ng ganyan mga boss. Okay, maraming salamat sa inyo mga boss. At ingat pa rin palagi. At God bless sa ating lahat. Thank you!